Binusisi ng Senator Judges ang kaalaman ng unang testigo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa tinanong dyan ang bigat ng pagbabanta umano ng bise sa Pangulo. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ang mga ipinunto at itinanong ng Senator Judges sa testigo? Cheryl, absolute threat itinuring ng NBI agent na si John Mark Calilong itong pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Matapos kasi ang cross-examination ng defense team ng bise, mga Senator Judges ang nagtanong naman kay Calilong. Isa nga riyan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na kinwestiyon kung paano ikinategorya ng NBI ang pahayag ni Vice President Sara Duterte, partikular ang linyang, quote, "Kapag pinatay ako," end of quote. Pakinggan natin ang pahayag. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I person... have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based in your affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Si Senator Judge Robin Padilla naman naguguluhan na raw kaya humihingi siya ng actual affidavit ng nag-record ng buong video kung saan nagbanta raw ang bise sa Pangulo. Pero sagot ni Calilong, naka-public at naka-livestream ang naturang video. Pakinggan natin ang parteng yan ng paglilitis. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva naman kung ano ang basihan at kung paano sinusuri ng NBI ang isang pagbabanta para ito ay imbestigahan. Ayon kay Calilong, isa sa mga konsiderasyon nila ay ang kapasidad at kapangyarihan ng isang personalidad para ipatupad o gawing itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Nagkatibente rin daw yan sa kung paano binitawan ang pahayag gaya ng sinabi ni VP Sara sa kanyang press con na sinabi nitong, quote, "No joke," end of quote, o hindi biro ang kanyang pagbabanta. Samantala, nagkaka-stiff neck naman na raw ang row 1 ng Senator Judges kaya si Senator Judges Alan at Pia Cayetano humingi na ng tulong para mas maayos makita ang mga dokumentong ipinapakita sa screen. Narito ang kanilang pahayag. Just in the interest of all Senator Judges being able to follow closely, especially kami sa first row kasi medyo nagkaka-stiff neck na kami. Mahirap tignan yung TV. Magkaka-stiff neck na po ako watching this. And it really doesn't look nice that I'm slouched there looking this way. Cheryl, sa pagtatapos nga ng Day 3 ng impeachment trial ni VP Sara ay nagbigay ng assessment itong si Attorney Michael Powa at sabi niya masaya raw sila sa naging performance ng defense team at kinalabasan nga nitong cross-examination kay Calilong na ipakita raw nila yung extent ng investigation na ginawa ng NBI sa presko ni VP Sara at yung konteksto ng binitawang pahayag ni VP Sara. Nag-focus din daw ang defense team sa authentication ng video na ginamit ng NBI para maikumpara ito sa kabuoang Zoom press con ng bise. Kaugnay niya na pagdesisyonan daw nila na wag muna ipalabas itong kabuoang 2 oras na press con dahil hindi pa nga ito kailangan sa pagsalang ni Calilong bilang testigo. Maari raw nilang gamitin ang video sa mga susunod na testigo, depende yan sa kalalabasan ng cross-examination. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines.
Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.